Ano ba naman yan? Hindi pa rin nagre-reply sa text ko si Miguel. Ang sabi niya kakain lang daw siya. Sino naman yung Miguel? Ngayon ko lang narinig ang pangalan na yan Bagong boylet ko. Alam mo, ang pogi-pogi nito. Patangkad, matangos ang ilong, maputi, makapalang kilay at mapulang labi. Paiba-iba ka ng lalaki Baka yung iba dyan may asawa at anak na. Iba tong si Miguel, no? Alam kong ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Ewan ko sa'yo, Nicole. Kapag talaga napahamak ka dyan sa ginagawa mo Che, alam ko ang ginagawa ko. Selos ka lang Sa halos 10 taong pagkakaibigan ni Nicole at ni Greg, ay hindi nalingid sa lalaki ang pabago-bagong boyfriend nito. Walang nagtatagal dito, kung kaya't hindi na rin nakapagtataka na sa mga susunod na linggo ay iba na ang pangalan ng lalaki na maririnig niya mula sa bibig ng babae. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan sa pag-aaway mula sa maliit na bagay na pinapalaki nila pareho. Laging nagbabangayan ang mga ito. Parehong walang nagpapatalo. Bagay na kinasanayan ng mga taong nakakasama nila. Simula noong college ay magkaibigan ang mga ito. Maraming nagsasabi na bagay sila, ngunit naiinis na lamang silang pareho. Buhat ng graduate sila ng college ay hindi na sila pinaghiwalay pa. Napagdesisyonan ng mga ito na wag na lamang mag-apply ng trabaho dahil paniguradong matatanggal agad sila kahit wala pang 1 linggo dahil sa ugaling meron silang pareho, ang ayaw magpatalo. Nagdesisyon silang magtayo ng sariling negosyo. Nagsimula sila sa water refilling station na naging patok sa kanilang lugar. Hindi nagtagal ay lumago ito at nagtayo sila ng iba't ibang paupahan ng establishmento. Maraming nangihinayang sa mga ito dahil parehong single pero hindi man lang sila magkatuluyan. Isa na rito ang nanay ni Greg. Ay, good morning naman sa paborito kong anak. Kumusta ang negosyo natin? Oh, anong nangyari dyan sa mukha mo, Nicole? Nakabusangot ka na naman, may kaaga-aga. Kasi naman, mother, itong anak mo kinukontra ang pagbo-boyfriend ko. May boyfriend ka na naman? Naku, sinabihan ko na tong anak ko na kumilos na at baka maunahan siya. Abay, naunahan na nga. Baka kung anong isipin ng babaeng yan, May. Mag-assume na naman na gusto ko siya. Ay, hindi mo pa ba ako gusto? Kaya nga siguro kinukontra mo mga nagiging boyfriend ko dahil nagsisilos ka. Oh, Ma, narinig mo yun? Nagfi-feeling na naman tong babaeng to Totoo naman Di ba, mother? Crush na crush ako ng anak mo. Ayaw lang umamin Takot kasing ma-reject. Ay, tama na nga yan. Para kayong aso't pusa. Bakit hindi na lang kasi kayo magkatuluyan? Bigyan nyo na ako ng apo. Sige na. Ma naman, sasama ng ugali ng babaeng yan Ayaw ko nang magkaroon ng isa pang kagaya niya. Parang gusto ko namang magkaroon ng isa pang kagaya mo rin. Ang kapal talaga nito. Tsaka mother hindi basta-basta ang hinihinging apo. Parang lollipop lang kung makahingi. Ako'y nagsasabi lang naman. Matagal na kayong magkakilala. Ano bang ayaw niyo sa isa't isa? Lahat po ng meron niyang anak niyo, ayoko ho. Mula po ulo hanggang paa, ayoko po sa kanya, mother. The feeling is mutual. Kahit ikaw ang kahuli-hulihang babae sa balat ng lupa, hindi kita papatulan. Natigil na lamang ang pagbabangayan ng dalawa nang may dumating na customer sa kanilang mini grocery store. Itinigil ni Nicole ang pagtatype sa kanyang cellphone at inilagay na lamang yon sa loob ng kanyang bag. Samantalang si Greg naman ay inalalayan ng bagong dating na mamimili. Napailing na lamang si Lilibet sa biglang pagseryoso ng dalawa. Nakilala niya si Nicole nang minsang dalhin siya ni Greg sa bahay nila sa mismong kaarawan nito. Unang beses nitong nagdala ng babae sa bahay nila
kung kaya't masaya ito para sa anak. Kahit na ipinakilala ni Greg na kaibigan lamang niya si Nicole, ay hindi siya naniwala rito. Ang akala pa niya ay itinatago lang nila ang kanilang relasyon. Unang tingin pa lang ni Lelivet kay Nicole ay alam na agad niyang mabait na bata ito. Hindi naman siya nagkamali dahil napapansin niya ang kabutihan nito sa mga tauhan niya, maging sa pagtrato nito sa ibang tao. Kahit nakakaangat ito sa buhay, ay pantay-pantay ang tingin niya sa lahat. Maganda si Nicole, matangos ang ilong, mahaba ang pilik mata at mistisa na binagaya ng mapupulan niyang labi. Hindi ito gaanong katangkaran, kung kaya't lagi siyang pinagkakamalang mas bata sa kanyang edad na 30. Sa kabilang banda ay binatang-binata naman ang postura ni Greg. Siya ang tipikal na binata na may narating sa buhay. Matangkad ito, gwapo at matalino. Maraming nagkakagusto sa lalaki, ngunit ang tanging pinagkakaabalahan nito ay ang kanilang negosyo. Ang biro pa ni Lelibet sa anak na si Greg ay baka naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon kay Nicole, bagay na hindi sinang-ayunan ng lalaki. Ay, Nicole, mauuna na ako sa restaurant ha. Pakisabi na lang kay Greg na dumaan muna doon bago umuwi. Sige po, mother. Ingat po kayo. Nang makaalis ang ina ni Greg, ay siya namang dating ng mga tauhan nila sa tindahan. Nakasanayan na ng mga ito na silang magbubukas ng tindahan. Habang wala pang kanilang tagabantay, ay sila na muna ang nagtitinda ron. Nasaan si Mama, Nicole liit? Ayun, niliyasan ka. Ayaw ka na raw niyang maging anak. Ikaw, bakit ka nilayasan ng tatay mo? Ayan ka na naman sa mga biro mo eh. Ewan ko sa'yo. Mauna na ako dun sa opisina. Teka lang. Sabay mo na ako. Tamo to. Ikaw tong nauna mga sari. Ronald, Aling Tess, kayo nang bahala rito ha. Tumango na lamang ang dalawang tauhan bilang sagot. Napailing na lamang ang mga ito nang habulin ni Greg ang nag-aalborotong si Nicole. Matagal na kasing iniwan si Nicole ng kanyang ama. Tanging ang ina na lamang nito at dalawa niyang kapatid ang kanyang kasama. Kahit matagal nang nangyari yun, ay naiinis pa rin si Nicole kapag inaasar siya ni Greg patungkol sa kanyang ama. Agad niyang inilak ang pintuan ng kanyang sasakyan upang hindi makapasok si Greg. Napakamot na lamang ng batok ang lalaki at dumiretso na lamang ito sa kanyang motor na nakaparking sa harap ng kanilang tindahan. Sa inis ni Nicole ay hindi ito dumiretso sa opisina. Umuwi na lamang ito sa kanyang bahay. Doon niya naabutang tahimik at walang katao-tao sa bahay na ipinundar niya. Ang kanyang ina at mga kapatid ay nasa ibang bayan, kung kaya't hindi niya ito nakakasama ng madalas. Sa pinakasentro kasi ng probinsya ang kanyang mga negosyo, kung kaya't madalang lang siyang makauwi sa kanila. Ang lungkot na nadama ni Nicole ay agad na napalitan ng saya nang tumawag ang kanyang nobyo na si Miguel. College student ito at 9 na taon ang agwat niya sa lalaki. Ngunit hindi naging hadlang yon sa pag-iibigan nilang dalawa. Hello? Love, napatawag ka? Wala kasi kaming pasok ngayong araw eh. Tsaka namimiss na kita. Kumusta palang araw mo? Eto, sirang-sira. Bakit? Anong nangyari? Si Greg kasi nang aasar sa akin. Yung kaibigan ako ni kwento ko sa'yo. Ganun ba? Siya nga pala, love. Pwedeng makahiram ng 10,000 sa'yo. Kulang kasi tong pera ko eh. May training kami next week sa Cebu. Yan lang bang itinawag mo sa akin? Ang manghiram ng pera? Hindi mo ba ako papahiramin, love? Sige, wag na lang. Sa iba na lang. Wala naman akong sinabing hindi kita pahihiramin. Nagtatampo lang kasi ako. Hindi mo malang pinansin ang kwento ko sa'yo kanina. Sorry na, love. Kita tayo bukas ha. Oo na. Alam mo talagang madali akong bumigay pagdating sa'yo.
ibababa ko na to ha. Usap tayo bukas. Tsaka love, yung 10,000 ha. Oo na, bukas ko na lang ibibigay sa'yo. The best ka talaga love. Bye na. Magbabasketball na kami ng mga kaibigan ko eh. Sige love, see you tomorrow. I love you. Hindi na nakatanggap pa ng sagot si Nicole mula sa kanyang nobyo. Ibinaba na nito ang tawag na hindi siya pinapatapos magsalita. Gustong magtampo ni Nicole sa ginawa ng kanyang nobyo. Ngunit alam niyang pag-aawayan lamang nila ito. Nadala na siya sa mga naging boyfriend niya na mas bata pa sa kanya. Ang iilan sa mga ito ay hinahayaan lang siyang magtampo. Kung pinagsasabihan niya man, ay sila pang nagagalit at itong nagiging resulta ng hiwalayan. Ayaw niyang mangyari sa kanila yon ni Miguel. Nagkakilala sila ni Miguel sa isang bar sa kanilang probinsya. Kasama niya noon ang iilang kaibigan noong college. Nilapitan niya si Miguel na panay ang titig sa kanya at doon nagsimulang magpalitan ng numero ang dalawa. Nalaman niya lang na college lang si Miguel noong nag-uusap ng mga ito. Balak niya sanang iwasan ito noon dahil ayaw na niyang mapalapit sa mas bata pa sa kanya. Dahil sa likas na makulit si Miguel ay napasagot niya agad si Nicole nang manligaw ito sa kanya. Sa kasalukuyan, nasa 2 taon na ito sa kolehiyo, sa kursong Marine Transportation. 3 buwan pa lamang ang kanilang relasyon, ngunit para kay Nicole, ilang taon na silang magkasama. Kinabukasan ay maagang nag-ayos si Nicole. Isinuot nito ang puff sleeve na damit na bumagay sa kanyang magandang katawan. Naglagay siya ng manipis na kolorete sa muka. Ang iilang pulang lipstick niya ay hindi niya ginagamit dahil kinakahiya siya ng naging boyfriend niya noon. Ayon sa naging boyfriend niya ay nagmumukha daw siyang nanay ng lalaki kung pulang-pula ang lipstick na ginagamit nito. Dahil doon, nag-aral talaga itong mag-makeup upang mas lalong bumata ang kanyang itsura. Dumating si Nicole sa isang restaurant na madalas nilang puntahan ng nobyo. Sa loob ng 3 buwang relasyon nila ay doon lang siya dinadala ni Miguel. Ayon sa lalaki ay paborito nila ang lugar dahil tahimik at walang gaanong tao. Nang makapasok si Nicole sa loob ay agad niyang sinuyod ang pwesto kung saan sila laging nakaupo. Medyo tago ang pwestong yon, ngunit pabor kay Nicole ang napiling lugar ng kanyang nobyo. Doon ay malaya nilang nagagawa ang normal na gawain ng magkasintahan. Nilapitan nito ang pwesto kung nasaan ang lalaki. Nadatnan nitong may katext si Miguel. Nang mapansin siya nito ay agad nitong ibinaba ang hawak na cellphone at malaki ang ngiting iginawad sa babae. Tumayo ito at inalalayang maupo si Nicole sa silyang kaharap niya. Kanina ka pa ba? Hindi pa naman. Nag-order na pala ako ng pagkain natin. Anong in-order mo? Paella tsaka bagnet. Paborito mo yun, di ba? Mapagbiro ka talaga, love. Alam mo namang allergic ako sa seafoods. Tila nawala ng kulay ang mukha ng lalaki nang marinig yun kay Nicole. Napalitan na lamang ng pagtataka ang nakangiting mukha ng babae nang masigurado nitong hindi nakikipagbiruan sa kanya ang kanyang nobyo. Ikaw talaga. Na-order ko ng pagkain natin. Nakwento mo pa nga na paborito mo ang paella na luto ng tatay mo eh. Miguel, tapatin mo nga ako. May iba ka bang babae? Love naman. Alam mo namang abala ako sa pag-aaral. Paano naman ako mabababae? Mahal na mahal kita eh. Pues Miguel, kung ayaw mo akong mamatay ng dahil sa allergy, palitan mo yung in-order mo. Hindi ako kumakain ng paella at matagal nang wala ang tatay ko. Sorry na love. Ipapaayos ko na lang yung in-order ko. Agad namang nilapitan ni Miguel ang waiter at kinausap. Napakamot pa ito sa ulo, saka yumuko ng bahagya bilang paghingi ng tawad. Love, iba na lang ang in-order ko. Pasensya ka na ha. Sa pagkakaalala ko kasi, paborito mo ang paella eh. May seafood sa paella nila dito.
Alam mo namang makakain lang ako ng konting seafoods. Hindi na ako halos makahinga. Sorry na. Inayos ko na oh. Bati na tayo, please. Nakangiti itong hawak ang kanyang kamay habang hinahalik-halikan. Oo na. Siya nga pala. Eto yung 10,000. Huwag mo nang bayarin yan. Love naman. Ang hiram ay hiram. Babayaran din kita. Huwag na. Tulong ko na lang yan sa'yo. Totoo ba to, love? Naku, maraming salamat talaga. Masayang-masaya si Miguel habang kausap si Nicole. Ikwinento nito ang plano niya sa kanilang dalawa. Pagkatapos daw nitong mag-aral ay mag-a-apply agad siya ng trabaho para makapag-ipon ng pangpakasal nila. Bagay na ikinatuwa naman ni Nicole. Noon pa lamang niya narinig kay Miguel ang hindi niya narinig sa mga naging boyfriend niya na balak siyang pakasalan. Masaya ito habang kumakain ng in-order na pagkain ng lalaki. Sa isang iglap, nawala ang tampo at inis niya rito. Para sa kanya ay siya na lamang ang naroroon sa restaurant na yun dahil panay hagikikan at lambingan ang ginagawa nila sa harap ng pagkain. Hindi siya makapaghintay na dumating ang araw na makagraduate na agad ang kanyang nobyo. Sa sumunod na araw ay nagpaalam si Miguel sa kanya. 2 linggo niya itong hindi makikita dahil sa training nito. Hinatid nito ang nobyo sa pier. Tatawag ka ha? Oo naman. Baka sundan mo pa ako sa Cebu kung hindi ko masagot ang tawag mo. Gagawin ko talaga yan, Miguel. Umayos ka dun ha? Opo, kamahalan. Akyat na ako ha. Mag-iingat ka pa uwi. Bago umakyat ng barko si Miguel, ay hinalikan muna nito ang kanyang nobya. Kantsawa naman mula sa kanyang mga kasamahan ang kanilang narinig nang makita sila ng mga ito na mula si Nicole at marahang hinampas ang kanyang nobyo. Umakyat ka na doon. Sige. I love you. Kumuway pa si Miguel habang paakyat ng barko. Kinikilig si Nicole sa ginawa ng lalaki. Nakangiti itong nagmaneho pabalik ng kanyang opisina. Pagkarating niya sa opisina nilang dalawa ni Greg ay naabutan niya itong may kausap sa telepono. Seryosong-seryosong kanyang muka na mas lalong nakapagpagwapo rito. Sa isip-isip ni Nicole ay sinasayang lamang ng lalaki ang kanyang lahi dahil hindi man lang nito maisipang magnobya. Only child kasi ito kung kaya't ganoon na lamang ang pangungulit sa kanila ng nanay nitong si Lilibet. Ang kanyang ama naman ay matagal na ring hindi nagpaparamdam sa kanila. Pareha sila ng sitwasyon ng lalaki kung kaya't madali itong nakagaanan ng loob ang kaibigan. Dumiretso si Nicole sa kanyang desk at inayos ang tambak na papeles na kailangan niyang ayusin. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa ay agad siyang tinapik ni Greg na may seryosong muka. Anong problema? Bakit parang hindi madrawing yung pagmumukha mo? Yung isa nating trabahante sa water station. Natagpo ang patay sa may talahiban. Sino sa kanila? Paano namatay? Si Mang Jun. Binaril daw sa may talahiban. May nakaaway ba si Mang Jun? Sa pagkakaalam ko, halos kaibigan niya ang lahat. Kawawa naman ang pamilyang naiwan niya. Pumunta tayo sa burol niya. Magbigay tayo ng abuloy. Tumango na lamang si Greg, sabay hawak sa kanyang noo. Niyaya na lamang nito ang babae na bumaba upang tumulong sa kanilang restaurant. Tawag ng tawag si Greg sa kanya, ngunit hindi ito pinapansin ni Nicole. Abala ito sa pagtatype sa kanyang cellphone. Ilang araw nang hindi nagpaparamdam si Miguel at naiinis na si Nicole dahil hindi man lang nito sinasagot ang tawag niya. Kahit ang text nito ay madalang lang siyang replyan. Malaman ko lang talaga may ginagawang kalokohan tong si Miguel. Makakatikim talaga siya sa akin. Kanina ka pa dyan sa cellphone mo ah. Pwede bang mamaya na lang yan? Maraming customers sa restaurant oh. Asikasuhin mo na muna ang kaha. Sandali lang. Hindi sinasagot ni Miguel ang tawag ko. Baka busy. Hindi ba't sinabi mong may training sila sa Cebu?
Alangan naman na laging cellphone ang kaharap niya. Ewan ko ba, hindi talaga ako mapalagay kung hindi siya nagte-text o tumatawag sa akin. Tinamaan ka na talaga ng husto sa lalaking yan. Sinong hindi? Ang gwapo-gwapo na nga ang bango-bango pa. Napailing na lamang ang lalaki habang inaasikaso ang mga nagbabayad na customer sa kanilang restaurant. Sa kabilang banda ay nabuhayan ng loob ang babae. Masaya nitong sinagot ang tawag sa kanyang cellphone. Ang sayang yun ay bigla ring naglaho. Napansin naman agad yun ni Greg. Ganun ba? Kailan mo kailangan? Sige, ipapadala ko mamaya. Mag-iingat ka. I love you. Matamlay nitong ibinaba ang tawag. Kinublit siya ni Greg at saka tinanong. Oh, anong nangyari sa'yo? Parang kanina ang saya-saya mo pa. Si Miguel kasi. Oh, bakit? Anong meron kay Miguel? Hindi ko siya nakausap ng matagal. Tsaka nanghihiram ng 20,000. 20,000? Anong gagawin niya sa 20,000? Nung nakaraan lang, binigyan mo siya ng 10,000 ah. Extended raw ang training nila. Kailangan niya ng allowance. Hindi pa daw siya pinapadalhan ng mga magulang niya. Sa lahat ng naging boyfriend mo, siya lang tong abusado. Iba si Miguel sa kanila. At saka ngayon lang naman siya nanghihiram ng pera. Ngayon? Tapos sunod-sunod na rin yan. Pinepirahan ka lang niya. Greg, pwede ba? Irespeto mo naman ang relasyon namin. Nicole, ang relasyon ay give and take. Pero yung boyfriend mong hilaw, take ng take. Hindi na tama yan. Natahimik na lamang si Nicole. Kinagabihan ay tinawagan niya ang kanyang nobyo. Ilang araw na itong walang paramdam sa kanya. Ring lang ng ring ang kabilang linya. Hindi nagtagal ay may sumagot na rin sa kanyang tawag. Sa sobrang pagkasabik niya sa lalaki ay pangalan nito ang tanging namutawi sa kanyang mga labi. Miguel, ang tagal kong naghintay na sagutin mo ang tawag ko. Kumusta ka na? Agad na nandilim ang paningin ni Nicole nang marinig niyang boses ng babae sa kabilang linya. Hindi na nito pinatapos pang magsalita ang babae. Galit na galit itong binatong kanyang hawak na cellphone. Mugto ang mga mata ni Nicole kinaumagahan dahil sa labis na pag-iyak nito. Nagsuot siya ng sunglasses upang hindi asarin ng kaibigan. Alam kasi nitong pagsasabihan na naman siya ng lalaki at sasabihing tama nga ito sa pagkilatis kay Miguel. Ayaw niyang mangyari yun kahit na sabihing tama nga ito. Padabog na pumasok si Nicole sa kanilang opisina. Agad naman siyang napansin ni Greg na abala sa pagtatype sa sariling computer nito. Anong pauso na naman yan? Sunglasses sa loob ng opisina? Hindi ka ba nadidiliman dyan? Wala kang pakialam. Mind your own business. Your business is also my business. Magkasosyo tayo, remember? Ngayon, sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo. Umiyak ka ba? Kasi naman si Miguel may ibang babae. Sabi na nga ba Hindi mapagkakatiwalaan yung lalaking yan Paano mo nasabing may babae si Miguel? Tinawagan ko siya kagabi. Babae yung sumagot ng tawag. Ang sabi niya wala raw si Miguel doon. Hindi ko na siya pinatapos. Binabaan ko na lang siya dahil naiinis na ako. Anong balak mong gawin ngayon? Di makipag-break. Ang daming lalaki dyan. Paano na yung hiniram na pera sa'yo ng ungas na yun? Kanya na. Isaksak niya sa bunganga niya. Wala akong pakialam. Pera lang yun. Madaling hanapin. O kalma. Napaghahalatang bitter ka Sino naman hindi magiging bitter sa nangyari? Matapos kong mahalin ng lalaking yun, nagawa niya pang mambabae. Siya sigurong may paborito nung paelyong in-order niya di magsama sila ng babae niya. Tara na nga. Labas tayo. Libre na kita ng kape. Dinala ni Greg si Nicole sa isang coffee shop na sikat sa lugar nila. Doon nagmaktol at umiyak ang babae. Nakipaghiwalay nga ito kay Miguel sa text. Saka iblinak ang numero ng lalaki.
Ani pa niya ay hindi ito kawalan. Totoong nasaktan si Nicole sa ginawa ni Miguel, hindi dahil nanghihinayang siya sa lalaki, kung hindi dahil hinayaan itong maloko ulit siya ng isang lalaking mas bata sa kanya. Hindi rin naman nagtagal ay may kausap na namang ibang lalaki si Nicole. Kahit pa sinumpanan ni Nicole sa sarili na hindi na siya papatol sa mas bata pa sa kanya, ay nabigo na naman ito. May lalaking panay pakyut sa kanya. Lagi siya nitong dinadalhan ng bulaklak o hindi kaya'y mga kakanin. Naasay ika-4 na taon na ito sa kolehiyo at di hamak na mas maayos kay Miguel. Napansin ni Greg isang umaga na malapad na naman ang ngiti ng babae. Hawak kasi ni Nicole ang bugkos ng pulang rosas. Masaya nitong inaamoy-amoy ang bulaklak na hawak niya. Kanino na naman galing yan? Bakit? Selos ka? Ayan na naman eh. Kapag sinaktan ka ulit ng mokong na yan, iiyak-iyak ka na naman. Normal lang naman na masaktan, no? Kapag nasasaktan, di umiyak. Tapos, landi ulit. Ang tigas talaga ng ulo mong babae ka. Sino na naman ba yung lalaki mo? Hulaan ko. Bagets na naman oh. Oh, anong masama sa bagets? Hindi naman sila minor de edad. 22 na tong si Jeric, no? Nakakalito naman kasi ang mga batang nagkakagusto sa'yo. Hindi mo alam kung mahal ka ba talaga o naghahanap lang ng kalinga ng magulang. Kontrabida ka talaga eh. Maghanap ka na nga ng girlfriend. Huwag ako yung nakikita mo. Maya-maya pa ay dumating si Aling Lilibet. May dala itong Tupperware na nakasupot. Ulam yun nilang tatlo para sa pananghalian. Kasalukuyang nasa pagmamay-ari nilang grocery store, naglalagi ang dalawa. Ano tong nabalitaan ko na may bago ka na namang boyfriend, Nicole? Saan mo na naman po yan narinig, Mother? Nanliligaw pa lang po, hindi pa po boyfriend. Ay, ang kupad talaga ng anak kong ito. Ang bilis mong magkaroon ng manliligaw ha. Sa ganda ko ba namang to, Mother? Sayaman ka mo. Kung hindi ka mayaman, hindi ka rin naman nila papatulan. Ikaw, mayaman ka nga. Wala namang pumapatol sa'yo. Sariling desisyon ko ang hindi sila patulan oh. Di mo lang alam, ang dami nagkakagusto sa akin. Hindi na pinansin ni Nicole ang huling sinabi ng kaibigan. Titig na titig siya sa lalaking may dalang bulaklak na papalapit sa tindahan nila. Pawis na pawis ito, ngunit para kay Nicole ay mas lalong gumapo ang lalaking yon. Sino yung lalaking papunta rito, Nicole? Panibagong manliligaw mo na naman ba sa araw na ito? Hindi po, Mother. Hindi ko yung kilala. Itago niyo ako. Ayoko siya makita. Natatarantang naghanap ng matataguan si Nicole. Ngunit hindi siya nagtagumpay sa binabalak niya dahil naabutan siya ng lalaking gusto niyang pagtaguan. Love, sandali. Kausapin mo muna ako. Ano pa bang pag-uusapan natin? Break na tayo. Anong break? Bakit break? May nagawa ba ako sa'yo na kinagalit mo? Nagulat na lang ako. Hindi na kita matawagan. Huwag ka nang magmaang-maangat pa, bata. Kung naghahanap ka ng maloloko, huwag dito. Bistado ka na. Teka lang, Manong ha. Nag-uusap pa kami ng girlfriend ko. Huwag ka namang sanang bastos. Talaga ha? Ako ba talaga ang bastos? Hindi ba't sinabi niyang wala na kayo? Kaming dalawa ang magdidesisyon yan. Kaya mawalang galang na, Manong. Mag-uusap na muna kami ng girlfriend ko. Hinila na lamang ni Aling Lilibet si Greg nang akmang susuntukin ito si Miguel. Maiwan na namin kayo riyan, Nicole. Pag-usapan niyo ang dapat ninyong pag-usapan. Teka ma, bakit natin sila iiwan ng dalawa? Baka ano pa ang gawing masama niya nang ungas niyang kay Nicole? Maraming tao dyan sa labas. Huwag ka na mag-alala pa. Magkasintahan lang naman yan. Kung ikaw sana ang nobyo ni Nicole, baka hayaan pa kitang makipagbasag ulo. Kaso anak, wala kang karapatang manghimasok sa relasyon ng dalawa. Tandaan mo,
Kaibigan ka lamang. Napatahimik na lamang si Greg sa sinabi ng kanyang ina. Alam niyang may punto ito, ngunit hindi niya matanggap na iniyakan ng kanyang kaibigan ang lalaking halos 10 taon ang bata sa kanila. Kung magbalikan man ang mga ito, ay siya naman ang magtatampos sa babae. Tinatanong ng mag-ina ang kasalukuyang nag-uusap na sina Miguel at Nicole. Hindi nila halos marinig ang usapan ng dalawa dahil sa magkabilang dulo lamang sila ng tindahan. Nayayamot na inayos ni Greg ang mga dilatang nakaayos na. Ay dahan-dahan naman sa paglalagay ng mga dilatang yan, anak. Baka masira yan sa pagdadabog mo. Hindi po ako nagdadabog, ma. Inaayos ko lang. O so, aminin mo na may gusto ka kay Nicole, no? Imposible. Sa ilang taon ninyo na magkaibigan ay hindi ka man lang nahulog sa kanya. Anong may gusto? Ako magkakagusto sa kanya? Imposible. Ayaw ko lang makitang umiyak ang babaeng yan. Nakakabala sa negosyo eh. Pareho lang naman yun. Bakit hindi mo aminin? Nag-aalala ka sa kanya kaya ayaw mo siyang nakikitang nasasaktan. Tama na nga yung pinapanood mong Korean drama, ma. Kung ano-ano ang sinasabi mo eh. Napansin ni Greg na nagyakap ang dalawa na siyang ikinakunot ng noo niya. Nang makaalis ang lalaki, ay agad naman niyang nilapitan si Nicole. Ang kapal talaga ng mukha ng isang yun, no? Nagpaliwanag naman na siya. Hindi niya kilala ang babaeng sumagot sa tawag. Naiwan niya raw yung cellphone niya sa isang restaurant na kinainan nila. Huli na nang mapansin niyang hindi niya yun nadala. Kaya ayun. Naniwala ka naman. Siyempre, nagpaliwanag na siya. Halata naman sa mukha niya na nagsasabi ng totoo. Ewan ko sa'yo. Niloloko ka na nga. Sige ka pa rin. Ano bang ikinagagalit mo? Wala. Kung lokohin ka ulit ng lalaking yan, huwag kang pumunta sa akin na umiyak, ha? Baka kung anong magawa ko sa ungas na yan eh. Galit na lumabas ng tindahan si Greg. Pinaandar nito ang kanyang motor at mabilis na pinaharurot. Nagtatakang tinitingnan ni Nicole ang papalapit na ina ni Greg. Ay, hindi ko rin alam kung bakit nagkakaganyan ang anak ko, iha. Baka mapano po si Greg, mother. Ang bilis pa naman ang takbo niya. Kaya niya ang sarili niya. May tiwala ako sa kanya. Ay, hayaan mo na siya, ha. Kailangan lang nun makapag-isip. Walang nagawa si Nicole kung hindi ang tumango na lamang sa ginang. Sa 10 taong pagkakaibigan nila ni Greg ay pangalawang beses nang nangyaring nagalit ito ng gusto nang hindi niya malamang dahilan. Sa pagkakaalala niya ay unang beses na nagkaganon si Greg ay noong prom nila sa college. Si Greg ang unang nagiya sa kanya bilang partner nito, ngunit mas pinili ni Nicole ang crush nitong inindiya ng partner. Ang akala ni Nicole ay maiintindihan siya ni Greg dahil alam nitong crush na crush niya yun. Ilang linggo rin itong hindi pinansin si Nicole at sa kasalukuyan ay ganon din ang ginawa ni Greg sa kanya. Ilang araw nitong hindi pinansin si Nicole. Kung may sasabihin man ito ay sa tauhan niya ito pinapadaan o hindi kaya sa kanyang ina. Nicole, iha, may meeting daw kayo mamaya kasamang may-ari ng farm na balak niyong bilhin. 10:00 daw ang alis ninyo. Ay hala mother, may date po kami ni Miguel ngayon. Ika-4 na buwan na po ng relasyon namin. Pasabi na lang po kay Greg na magpasama na lang siya sa sekretary namin. Ay kaso, kailangan ka raw doon. Kayo na pong bahala magpaliwanag kay Greg. Nandiyan na po si Miguel. Aalis na po ako. Hindi na nakaapila pa ang matandang babae kay Nicole. Tinitingnan na lamang nitong umiiling ang babae kasama ang nobyo nito papalayo sa tindahan. Kinaumagahan ay masayang-masaya si Nicole na dumaan sa kanilang tindahan. Dala nito ang maleta kung nasaan naroroon ang kanyang mga gamit.
Wala roon si Greg at tanging si Aling Lilibet lang ang kanyang naabutan. Niyakap niya ito at masayang ibinalita ang nangyari. Mother, ang saya-saya ko! Bakit? Ano bang nangyari, Iha? Nabili niyo ba yung farm na gusto niyong bilhin ng anak ko? Ay, hindi po yun. Sana nga po mabili namin yun. Pero eto na nga. Dadalhin na daw po ako ni Miguel sa probinsya nila sa Capiz. Ipapakilala niya raw ako sa pamilya niya. Alam ba ito ni Greg, Iha? Ewan ko po dun, Mother. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Bahala siya dyan. Ay, oo nga pala. Ikakasal din kasi ang ate ni Miguel. Kaya, isasama niya ako. Ay, teka. Capiz ba ika mo? Abay, mag-iingat ka doon, Iha. Marami pa namang aswang doon. Mother naman, porkit Capiz may aswang agad. Mabuti nang nag-iingat. Kalma ka lang, Mother, okay? Walang mangyayaring masama sa akin doon. Eh, teka. Kailan nga pala ang alis mo? Ngayong araw din po. Biglaan nga lang eh. Ilang araw ka naman doon, Iha? Mahigit 1 linggo yata, Mother. Ay, nako. Kung nandito lang si Greg, panigurado, hindi papayag yun na umalis ka. Wala pa naman siyang tiwala sa nobyo mong yan, Iha. Pero sino naman ako para kumontra? Siya, gabayan ka nawa ng Panginoon. Mariing niyakap ng dalaga ang matandang babae. Wala man ang kanyang magulang sa kanyang piling, ay hindi man lamang niya nararamdaman na may kulang sa kanya dahil sa matanda. Pinapadama nitong kalinga at gabay ng isang magulang. Maraming salamat talaga, Mother. Mamimiss kita ng sobra. Abay, dapat lang, Iha. Pwede bang huwag ka na lang umalis? Ay, si Mother naman Miss agad ako. Natawag naman po ako sa inyo. At saka hindi naman po matagal ang 1 linggo. Iba kasi ang pakiramdam ko sa pag-alis mo, Iha. Bakit pakiramdam ko hindi ka na babalik? Hinarap ni Nicole ang matandang babae, saka hinawakan ang magkabilang balikat nito. Babalik po ako kahit na anong mangyari. Kahit bigla man po akong pakasalan doon ni Miguel, babalik po ako rito, Mother. Ipagdarasal ko ang kaligtasan mo, anak. Umayo ka na at mag-iingat ka. Bago umalis, ay niyakap muna ni Nicole ang matanda. Tinulungan siya nitong ilabas ang kanyang mga gamit upang isakay sa tricycle. Hindi nito dadalhin ang kanyang sasakyan. Sa terminal ng bus ang pinagkasunduan nilang lugar upang magkita. Ayon kay Miguel ay sa bus sila sasakay papuntang Capiz. Mas madami raw ang magkukommute na lang kaysa dalhin niya ang kanyang sasakyan. Bagay na hindi rin naman pinagdudahan ni Nicole. Dumating sa terminal si Nicole. Tinulungan siya ng driver ng tricycle sa pagbaba ng kanyang mga gamit. Hinahanap ng kanyang mata si Miguel at natagpuan niya ito sa gilid ng tindahan na naninigarilyo habang may kausap sa kanyang cellphone. Hindi napansin ni Nicole na tinatawag pala siya ng driver upang singilin sa kanyang pamasahe. Nagulat na lamang ito nang mahinang tinapik ng matanda ang kanyang balikat. Ay, naku, pasensya na po, Manong. Heto po 200, kunin nyo na. Ang sabi ng driver ay masyadong malaki ang 200 sa malapit na destinasyon na kanilang pinuntahan. Ayos lang po, kunin nyo na yan. Mahirap pong makahanap ng pasahero ngayong linggo. Wala pong pasok. Nagalak naman ang matanda sa narinig. Sinabihan nito na kaawaan siya ng Diyos at nagpasalamat sa babae. Tipid niyang initian ang matanda habang sinusundan ng tingin ang papaalis na tricycle na minamaneho nito. Nagulat na lamang siya nang may umapos mula sa kanyang likuran at hinalikan siya sa kanyang labi. Ano ka ba? Akala ko kung sino na. Bakit? May iba ka pa bang kikitain dito maliban sa akin? Kung may kikitain man akong iba, bakit naman dito pa? Kasi dadalhin kayo sa probinsya nila
at ipapakilala sa mga magulang niya. Kung Miguel yung pangalan ng taong yun, sasama ako. Mabuti naman kung ganun. Halika na, love. Akyat na tayo. Aalis na maya-maya itong bus. Masayang niyakag ng lalaki ang kanyang kasintahan, paakyat ng bus. Bago pa ito tuluyang makapasok, ay nagpatulong ito sa konduktor upang ipasok ang kanilang mga gamit sa luggage rack. Naunang pumasok si Nicole upang maghanap ng mauupuan nilang dalawa ni Miguel. Naiilang ito sa mga tingin na ipinupukol sa kanya ng mga pasaherong naroroon. Titig na titig ang mga ito sa kanya habang sinusundan ang kanyang bawat galaw. Napalunok na lamang ito ng kanyang laway at saka naupo sa bakanting upuan na nakita niya. Matagal bago nakapasok si Miguel sa loob. Naramdaman pa ni Nicole ang titig ng mga tao sa kanyang likuran. Sa gilid ng kanyang inuupuan ay may napansin siyang mariing nagbabasa ng libro ang dalagang mag-isang nakaupo roon. Ito lamang ang bukod tanging hindi nagpukol sa kanya ng tingin. Nang maramdaman ng babae ang kanyang titig ay napataas ito ng kilay. Nginitian na lamang siya ni Nicole at itinoon na lamang ang pansin sa labas ng kanyang bintana. Mabuti pang hindi ka nalang tumuloy sa pupuntahan mo, miss. Nabigla si Nicole nang umupo sa kanyang tabi ang babaeng nasa kabilang panig ng upuan. Pasensya ka na, pero boyfriend ko ang uupo dyan, miss. Bumalik ka na lang doon sa inuupuan mo kanina. Hindi ito pinansin ng babae. Itinoon nito ang kanyang pansin sa librong hawak nito. Inulit niya ang kanyang sinabi. Mabuti pang hindi ka nalang tumuloy sa pupuntahan mo, miss. Bakit? At bakit naman hindi ako dapat na tumuloy? Huwag ka nang tumuloy. Umuwi ka na. Isinarado nito ang librong kanyang binabasa at saka tumayo sa kanyang kinauupuan. Naguguluhang sinundan ng tingin ni Nicole ang babae. Nakita na lamang niya ito na nasa labas na ng bus at nakatingin sa kanyang pwesto. Kinabahan si Nicole sa sinabi ng babae. Ang kabang nararamdaman niya ay kakaiba sa mga kabang nararamdaman niya noon. Isinarado na lamang niya ang kurtina ng bintana. Nasapu na lamang nito ang kanyang dibdib nang bigla ang may umupo sa kanyang tabi. Ayos ka lang ba? Para kang nakakita ng multo ah. Nakita mo ba yung babaeng yun? Hinawi ni Nicole ang kurtina ng bintana kung saan siya nakapwesto. Nakita niyang papaalis na ang babae. Ayun, yung nakaputi. Saan dyan? Parang wala naman eh. Ayun nga siya oh, nakatingin pa dito. Guni-guni mo lang yan, love. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Miguel naman, hindi ako nag-hallucinate, okay? Nakausap ko pa yung babae. Hindi mo ba siya nakasalubong sa pinto ng bus kanina? Bumaba siya pagkatapos niya akong kausapin. Hindi, love. Wala akong napansing babae na bumaba eh. Bakit naman siya bababa? Iaalis ng bus. Ewan ko, Miguel. Pangalawa na siya sa nagsabing wag na akong tumuloy sa inyo. Ano ka ba, love? Huwag mo na silang pansinin. Ako naman ang kasama mo eh. Tsaka ligtas ka naman sa akin. At tsaka pamilya ko na ang pupuntahan natin. Ang mabuti pa matulog ka na lang muna ha. Mahaba-haba pa ang biyahe natin papunta sa amin. Napatango na lamang si Nicole bilang pagsang-ayon sa kanyang nobyo. Habang nasa biyahe ay palaisipan pa rin sa kanya ang babaeng nakausap niya. Ayaw namang aminin sa sarili pero gusto niyang bumalik na lamang sa bahay niya at wag nang tumuloy. Tuto lang kanyang isipan ngunit hindi siya makagalaw. Kahit may pagkakataon pa siyang makababa ay hindi niya nagawa. Bahala na. Yun na lamang ang kanyang nasabi sa isipan. 5 oras din ang naging biyahe nila Nicole mula sa kanyang probinsya patungo sa Capiz. Nagising na lamang siya nang marinig niya ang sigawan ng mga tao sa kanyang paligid. Nabahala ito ngunit nang lingunin niya ang kanyang kasintahan ay presenteng nakaupo na lamang ito habang nakikinig sa kanyang earphones. Kinalabit niya ito kung kaya't tinanggal ng lalaki ang nakakabit na earphones sa magkabilang tenga nito.
Bakit? Naiihi ka ba? Hindi naman. Pero Miguel, bakit nagsisigawan ng mga tao dito? Ayos lang ba sila? Saan na ba tayo? Tumawa na lamang ang lalaki sa sinabi ng kasintahan nito. Inayos niyang kanyang pag-upo nang makita niyang pinagtataasan siya ng kilay ng babae. Anong nakakatawa, Miguel? Nagsisigawan ng mga tao, oh. Mukhang nag-aaway. Ganito ba talaga dito? Sorry ganito talaga kami mag-usap, love. Normal sa taga-Capiz ang ganito mag-usap. Yung parang nakasigaw. Nag-stop over pala tayo. Maya-maya, nasa bayan na namin tayo. Ganun ba talaga kayo mag-usap? Nakapunta naman ako sa Iloilo pero sobrang lambing naman ng mga tao doon. Kami ang kabaligtaran nila. Mag-ayos ka na. Malapit na tayo. Nagpasundo na lang ako sa bayaw ko sa terminal. 15 minutos lang. Nandoon na tayo. Inayos naman ng babae ang kanyang sarili. Sinuklay nito ang kanyang buhok na hanggang balikat at nilagyan ng lipstick ang kanyang mga labi. Samantalang si Miguel naman ay isinilid sa kanyang bag ang earphones. May pinindot ito sa kanyang cellphone. Maya-maya pa ay tumunog ito. Kausap ni Miguel ang susundo sa kanila sa terminal. Hindi maintindihan ni Nicole ang mga sinasabi ni Miguel dahil ibang lingwahe ang kanyang ginamit. Hindi na lang niya ito pinansin at tinanaw na lamang ang labas ng bintana. Napakunot ang kanyang noo nang makitang pamilyar na babae na katabi niya sa bus 5 oras nang nakakalipas. Naglalakad ito sa kalsada habang bitbit ang libro sa isa niyang kamay. Nang madaanan ito ng sasakyan ay nagtama ang paningin ng dalawa. Nanindig ang balahibo ni Nicole nang tumigil ang babae sa paglalakad, pero nakasunod ang tingin nito sa bus na sinasakyan nila. Biglang nahilo si Nicole. Napahawak ito sa kanyang bibig dahil alam nitong naduduwal na siya sa kahit na anumang segundo. Napansin siya ni Miguel kung kaya't agad itong nagpaalam sa kausap at saka hinimas ang likod ng babae. Ano nangyari sa'yo? Nasusuka ka ba? Malapit na tayo, love. Gusto mo bang bumaba tayo? Ayos lang ako. Aabot naman yata ako sa terminal. Saglit lang may langis ako dito. Gamot to na ginawa ni Lola. Epektibo to kahit na anong sakit ng katawan. Huwag na, Miguel. Ayoko namang mag-amoy langis ako mamaya kung makita ako ng pamilya mo. Maiintindihan naman nila yun Ayaw mo? Ikaw ang bahala. Nagkibit balikat na lamang si Miguel, saka isinarado ang maliit na bulsa ng kanyang bag kung saan niya sana kukunin ang langis na ipapahid kay Nicole. Napahawak si Nicole sa kanyang ulo. Sa hindi malamang kadahilanan ay nararamdaman niyang parang may sumasakala sa kanya. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang damit upang makahinga. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa terminal ng bus. Nangihina na itong bumaba sa sasakyan. Hindi man lang ito napansin ni Miguel dahil abala siya sa paghahanap ng kanilang sundo. Gusto sanang magpahinga muna ni Nicole, ngunit agad siyang hinilan ni Miguel patungo sa isang lalaki na halos kaidaran lang niya. Malaki ang ngiting iginawa nito sa kanila. Kinausap nito si Miguel sa lingwahe nila, saka kinuha ang gamit na dala nila. Isinakay sila nito sa isang lumang sasakyan. Hindi na nag-alinlangan pa si Nicole dahil agad itong sumakay papasok. Saka hinihiga ang ulo sa upuan. Pagod na pagod ang nararamdaman nito. Ipinikit niya saglit ang kanyang mga mata, ngunit hindi nito namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang ito nang madaanan nila ang isang mahabang palayan. Konti lang ang mga bahay na naroroon at gawa pa sa kawayan ang karamihan sa mga yon. Mukhang napagod ka. Malapit na tayo, love. Nang makarating sila sa bahay nila Miguel, ay agad na naglabasan ang iilang kapitbahay nito. Pawang nakikiosyoso sa bagong dating sa kanilang lugar. Naramdaman agad ni Nicole ang mga tingin ng mga taong naroroon. Napakapit siya sa braso ni Miguel na abala sa pagbaba ng mga gamit.
Ano nangyari sa'yo? Kanina ka pa napapraning ah. Grabe naman makatitig ang mga tao dito sa inyo, Miguel. Parang kakainin ako ng buo. Nagagandahan lang sila sa'yo, kaya titig na titig sila. Huwag mo na lang silang pansinin. Tinanggal ng lalaki ang kamay na nakaangkla sa kanyang braso. Inalalayan niya si Nicole papasok sa kanilang bahay. Nagmano ito sa matatandang naroroon kung kaya't ganoon na lamang ang ginawa ng babae. Sa tanang buhay nito ay noon pa lang niya naramdaman ang pagkailang sa pagpapakilala sa magulang ng lalaki. Hamak na mas matanda ito sa kanyang nobyo. Ngunit parang mas bumabalik siya sa pagiging teenager dahil sa kaba. Tay, si Nicole. Nobya ko po. Love, si Tatay Mando. Siya naman si Nanay Amanda. Yang naka-blue, yung ikakasal kong kapatid, si Ate Amelia. Si Martin yung sumunod naman sa akin. Matanda ng lalaking ipinakilala nitong Tatay Mando. Halos nakapikit na ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanya. Nakaupo ito sa wheelchair na siya namang inaalalayan ng magandang babae na alam niyang hindi nalalayo ang edad sa kanya, si Amelia. Nakatingin lamang ang babae sa kanya nang walang ngiti sa mga labi. Samantalang si Martin ay lumabas ng bahay at tinanguan na lamang ito. Nasaan si Naomi? Tay, matagal na po kaming hiwalay ni Naomi. Ang ganda-ganda naman talaga ni Naomi. Bakit parang pumayat ka, iha? Si Nicole po siya, tay. Nay, kayo na po munang bahala kay tatay. Magpapahinga lang po kami saglit ni Nicole. Dinala ng lalaki ang kanilang gamit patungo sa kwarto nito. Ang ginang ay nagbigay ng pilit na ngiti sa kanya. Saka kinausap ang anak na babae nito. Hindi maalis ang tingin ng mga ito kay Nicole na siya namang nagbigay ng inis sa babae. Pagkapasok niya sa kwarto ay agad nitong hinampas sa braso si Miguel. Sino ba si Naomi na binabanggit ng Tatay Mando mo? Pagpasensyahan mo ng tatay ah. Ulyanin na kasi. Kung kaya't kahit ano na lang sinasabi. Sino nga yung babae, Miguel? Nobya ko dati. Matagal naman na kaming hiwalay noon eh. Huwag mo na lang pansinin. Lagi na lang huwag pansinin ang naririnig ko sa iyo sa buong araw. Nakakarindi na. Ano bang dapat kong gawin? Ewan ko, Miguel. Naiinis ako. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin ngayon. Baka gutom lang yan. Teka lang ah. Sasabihan ko lang si nanay na maghanda ng makakain natin. Nahiga na lamang sa kama si Nicole nang lumabas ang kanyang nobyo. Pagod na pagod dito sa lahat. Parang may kung anong humihigop sa enerhiya nito kung kaya't ganoon na lamang ang kanyang nararamdaman sa araw na yon. Iniisip niya pa rin ang babaeng nakita niya sa terminal ng bus. Hindi siya naniniwala sa aswang o kung sa anumang elemento. Ngunit alam niya sa sarili niyang may kakaiba sa babae. Naputol na lamang ang pag-iisip ni Nicole nang pumasok si Miguel sa kwarto. Halika na, kumain na tayo. Maraming inihanda sila nanay na ulam natin. Nang makalabas sila ng kwarto, ay naabutan ni Nicole na nag-uusap ang mag-anak. Masayang nagkukwentuhan ng mga ito na siya namang dinaluhan ni Miguel. Hinayaan siya nitong tumayo roon habang nakatingin sa kanila. Naomi, ano pang hinihintay mo riyan? Maupo ka na dito. Napatingin na lamang ang mag-anak sa kanya saka ipinagpatuloy ang pagkain. Gustong matunaw ni Nicole sa kahihiyan. Sa ikalawang pagkakataon ay naramdaman niya ang pagkaasiwa sa kanyang nobyo na hindi man lang siya inalalayang makaupo. Ay sorry love. Nasabik lang ako sa kanila. Maupo ka na dito. Iha, ilang taong ka na ba? Natigil sa pagsubo si Nicole nang kausapin siya ng matanda. 30 na po ako, Tay. Abay, halos kaedad mo na pala itong panganay ko. Saan ba kayo nagkita nitong anak ko? May anak ka na ba? May trabaho? Sa hirap ng buhay namin. Sana naman,
Wala ka pang anak. Baka si Miguel pa ang bumubuhay sa'yo. Kaya siguro panay ang hingi nito ng pera. Dahil may binubuhay ng anak na hindi sa kanya. Tay, hinay-hinay naman po kayo sa pagtatanong. Ano masama sa pagtatanong, anak? Wala naman akong nasabing masama, hindi ba? Sumang-ayon naman ang ina nito na nakaismid pa kay Nicole. Ayaw ni Nicole na makaramdam ng panliliit lalo na't galing sa pamilya ng kanyang nobyo. Sa inis ay nagbigay ito ng peking tawa kay Mando. Kayo talaga, oo. Huwag na po kayong mag-alala. Wala po akong sabit. At kung may anak man po ako, ay kayang-kaya ko siyang buhayin nang hindi po nanghihingi ng tulong sa anak ninyo. May sarili po akong negosyo sa iba't ibang parte ng probinsya namin. Si Miguel ho? Naku, tumutulong din ako minsan sa pag-aaral niya. Hey, mabuti naman kung ganun, iha. Para hindi naman talo ang anak ko. Matalino yan. Masipag at mabait. Siya ang pag-asa ng pamilya namin. Kung kaya't pinag-aral namin siya dyan sa magandang kolehiyo. Sumabat na si Miguel sa usapan at nagbigay ng alanganing tawa. Ayaw nitong may kung ano pang masabi ang bawat isa tungkol sa kanya. Hep hep hep! Kumain na tayong lahat. Lumalamig ng pagkain eh. Tsaka pagod na itong si Nicole, tay. Magpapahinga na lang kami pagkatapos kumain. Kinagabihan, nakaamoy ng mabahong amoy na insekto si Nicole. Sa pagkakaalala nito, ay kung may naaamoy siyang ganoong amoy ay tiyak na may aswang na nasa malapit. Hindi siya naniniwala rito, ngunit habang tumatagal ay mas lalong tumatapang ang amoy nito. Kasunod pa noon ay ang tunog ng baboy sa hindi kalayuan na nagpatayo ng balahibo sa kanyang katawan. Pumasok sa kwarto si Miguel, nakatatapos lamang na maligo. Miguel, naririnig mo ba yun? Saan? Wala naman ah. Yung tunog ng baboy. Gabing-gabi na bakit gumagala pa rin ang baboy ninyo? Wala naman kaming baboy eh. Huwag ka nga magbiro dyan. Itulog mo na lang yan. May mga pag-alagala naman talagang baboy dito sa amin eh. Maliligo lang ako. Ang lagkit na ng pakiramdam ko eh. Sasamahan pa ba kita papuntang banyo? Huwag na. Ituro mo na lang sa akin kung saan banda. Ang problema lang kasi sa banyo namin eh. Nasa labas ng bahay. Hindi naman malayo eh. Mga 5 di pa lang mula sa kusina. Makikita mo naman agad yun eh. May ilaw ba doon? Maliwanag naman ng buwan. Pundido na palang ilaw doon. Hindi pa napapalitan eh. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din. Pupunta ako ng bayan para bumili ng bumbilya. Lihim na lang na napairap si Nicole. Sanay siya sa hirap at wala siyang problema sa level ng buhay na mayroon sina Miguel. Ang sa kanya lang ay hindi man lamang nagpumilit ang kanyang nobyo na samahan siya sa labas ng bahay. Dinala nitong sariling tuwalya at damit na pamalit. Hindi naman siya nahirapang makita ang banyo dahil naroon naman agad pagkalabas ng kusina. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping yero. Hindi na nangangailangan ng ilaw si Nicole dahil totoo ngang sinabi ng kanyang nobyo. Sadyang maliwanag ang bilog na buwan na nasa kalangitan. Pumasok na si Nicole doon at nagsimulang maghubad ng kanyang mga saplot sa katawan. Malamig ang tubig na dumadampi sa kanyang balata. Napaigik ito ng konti dahil sa pinaghalong lamig ng tubig at ng hangin ng gabi. Hindi niya nakita ang pamilya ng kanyang nobyo. Sa isip niya ay baka tulog na ang mga ito dahil ganoon naman talaga ang mga tao sa mga liblib na lugar. Sa kalagitnaan ng kanyang paliligo ay may naamoy na naman siyang kakaibang amoy ng insekto ng palayan. Isinawalang bahala na lamang niya yun. Nicole, kumalma ka. Huwag kang praning. Pikit matang nagsabon habang nagsashampoo si Nicole. Mabilis ang kanyang bawat paggalaw. Nang iminulat nitong kanyang mga mata, ay agad niyang nakasalubong ng tingin ang isang maitim na nilalang.
Pula ang mga mata nito. Nakasilip ito sa malaking butas ng pader na yero. Titig na titig ito sa kanya. Ilang segundo pa bago na proseso ni Nicole ang kanyang nakita. Nagsisisigaw ito sa kahinablot ang tuwalya na nakasabit sa may pintuan. Wala na itong pakialam kung hindi pa siya nakakapagbanlaw ng maigi. Miguel! Miguel! Putya naman, Miguel! Nasaan ka? Halos masubsob na ang babae sa pintuan ng bahay. Naabutan niya si Miguel na nagpapakain ng kanyang amang baldado. At may naguguluhang tingin na ipinukol sa kanya. Love, naubusan ba ng tubig sa banyo? May mga bulaka pa sa ulo. Hindi mo ba nakita ang poso na nasa gilid? Nag-igib ka na lang sana. Miguel! May nakatingin sa akin. Nakita kong sumisilip siya sa CR, Miguel! Guni-guni mo lang yan. Ay nako, bukas ng umaga, bibili agad ako ng bombilya. Teka nga, Tay, hintayin mo muna ako ha. Sasamahan ko lang si Nicole sa labas. Eh baka nagustuhan ka nila, iha. Sino pong sila? Huwag mo nang pansinin si tatay. Kung ano-ano ang sinasabi sa iyo eh. Ayos ka lang ba? Totoong may nakita ako, Miguel. Hindi pwedeng guni-guni yun. May aswang ba rito sa inyo? Ang sabi ng mga matatanda, may aswang na malapit kung may naaamoy akong insekto ng palayan. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Walang aswang dito. At kung mayroon man, kunti lang. Tapusin mo na yung paliligo mo. Dito lang ako maghihintay sa labas. Nag-aalangan man ay pumasok na si Nicole sa banyo. Saka ipinagpatuloy ang kanyang pagligo. Taimtim itong nagdadasal habang naliligo. Nang makapagbihis siya, ay tumambay na muna ito sa balkonahin ng bahay nila Miguel. Kasama nito ang matandang nagpapahangin sa malamig na gabi. Nalaman naman ni Nicole na umalis ang mag-iina upang linisin ang lugar kung saan gaganapin ang resepsyon ng kasal para sa susunod na araw. Habang dinadama ni Nicole ang malamig na hangin, ay siya namang naamoy nito ang amoy na yung insektong paulit-ulit niyang naaamoy buhat ng makarating ito ron. Isinawalang bahala na lamang niya yon kung anong gumugulo sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang itim na biik sa harap ng balkonahe. Nilapitan niya ito. Hala, ang cute naman ng biik ninyo. Huwag mong hahawakan yan. Hala, bakit naman po? Lumayas ka dito. Layas! Hindi ka pwede rito. Ano po bang ginawa ko sa inyo? Naguguluhan po ako. Ha? Hey, sino ka nga ulit? Ikaw ba si Naomi? Yung girlfriend ng anak ko? Tay, si Nicole po ako. Nicole po. Hamak namang mas maganda ako sa kung sino mang babaeng yun. Ewan ko sa inyo, nawala tuloy yung biik. Pumasok na lamang ito sa kwarto nila ng nobyo. Padabog nitong isinarado ang pinto na siyang napansin naman agad ng lalaki. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit nakabusangot ka na naman? May nakita akong biik kanina. Ang cute-cute nga eh. Kaso pinalayas ni Tatay Mando. Pinagkamalan niya pa akong si Naomi. Biik ba ka mo? Na kulay itim? Oo, sa inyo ba yun? Bakit pagala-gala yung alaga nyo? Gabi na. Hindi mapakali si Miguel sa narinig. Namutla ito at pinagpawisan. Isinarado nito ang bintana pagkatapos ay hinawi nito ang kortina. Tumingin-tingin pa muna ito sa labas saka bumalik sa kanya. Huwag ka nang lalapit sa baboy na yun ha. Naiintindihan mo? Ang weird nyo mag-ama. Bakit naman? Ang cute kaya nun. Ngayon lang ako nakakita ng baboy na kagaya nung kanina. Ano bang breed nun? Huwag ka nang magtanong. Ang mabuti pa, matulog na tayo. Marami pa tayong gagawin bukas eh. Kinaumagahan ay dinala ni Miguel si Nicole sa barangay hall upang tumulong sa pag-aayos ng lugar. Naabutan nitong nagwawalis ang ina ni Miguel. Samantalang naghahakot naman ng mga upuan si Martin. Hindi nito mahagilap ang babaeng ikakasal.
Nilapitan na lamang nito ang ina ng lalaki upang mag-alok ng tulong. Nagtaasan ang balahibo niya nang madaanan niya ang grupo ng matatanda na titig sa kanya. Grabe naman makatingin ang matatandang yan sa akin, Miguel. Nagagandahan lang ang mga yan sa'yo. Naiilang man ay ngumiti ito sa mga matatandang naroroon. Maya-maya pa ay napangiti ang mga ito sa bagong dating na dalaga na magilong na bumati sa mga ito. Maging ang ina't kapatid ni Miguel ay itinigil ang kani-kanilang ginagawa upang batiin ang babae. Napag-alaman niyang yun pala ang dating nobya ni Miguel. Paborito ito ng lahat ng taong naroroon. Halos manliit si Nicole dahil lahat ng atensyon ay nakatutok sa babaeng nagngangalang na Yumi. Maputi ito, hindi gaanong katangkaran at may mahabang buhok. Nakangiti itong lumapit sa kanya upang magpakilala. Hello, ako pala si Naomi. Ikaw yung bago ni Miguel, tama? Girlfriend niya ako. I'm Nicole. Ang ganda mo naman, Nicole. Kaya pala nagustuhan ka ni Miguel. Aalis muna ako saglit. Love, dito ka na muna ha. Hindi pa nakasagot ang babae ay mabilis nang nakaalis si Miguel. Hindi pa rin pala talaga nagbabago si Miguel. Ay, dito na muna ako kay Aling Amanda ha. Tutulong na muna ako. Nilapitan ni Naomi ang matandang babae na magilaw siyang kinausap. Naiinis man ay naghanap na lamang ng pwedeng gawin si Nicole. Walang kumakausap dito buong maghapon. Ilang oras bago nakabalik si Miguel, wala na si Naomi doon nang makabalik ito. Tinatawagan ni Nicole ang kaibigan upang balitaan sa nangyayari sa kanya, ngunit hindi ito sumasagot. Alam niyang galit pa rin sa kanya si Greg, ngunit wala siyang ibang mapagsabihan sa nararamdaman. Tenext niya na lamang ito at binahagi ang nangyari sa araw na ito. Hindi nakatanggap ng sagot si Nicole mula sa kaibigan. Kinabukasan ay besperas ng kasal ng kapatid ni Miguel. Abala ang mga tao sa pagluluto at pag-aayos ng lugar. Naglibot-libot na lamang ito at sinubukang makipag-usap sa mga matatandang naroon. Ang ilan ay pinapansin siya, ngunit ang karamihan ay si Naomi lamang ang kinakausap. Napaupo na lamang ito sa silya kung nasaan si Mando. Bilog na bilog ang buwan. Kaya nga po ang ganda ng buwan, hindi ba? Mag-iingat ka, Iha. Ayaw ka niya dito. Ang mabuti pa, umalis ka na habang maaga pa. Po? Sino pong may ayaw sa akin, Tatay Mando? Namutla ang matanda at umiwas ng tingin sa kanya. Nang lingunin niya sa gawi kung saan ito nakatingin, ay nakita niyang papalapit si Naomi. Tatay Mando! Namiss kita. Kumusta ka na? Ayos lang ako, Iha. Agad na hinablot ng matanda ang damit ng lalaking dumadaan sa kanilang harapan. Nagmamadali itong bumulong sa lalaki kung kaya't napatango na lamang ito. Mauuna na ako sa inyo, ha? Ako kasi nagugutom na. Tumango naman ang dalawang babae. Habang nakatingin sa matandang nakaupo sa wheelchair at tulak-tulak ng lalaki. Hindi mo yata kasama si Miguel ngayon. Abala siya sa pagtulong Kumusta naman si Miguel bilang boyfriend? Hindi ka ba nagsaselo sa kaklase niya? Teka, anong year ka na ba? Matagal na akong graduate. Halos 10 taon na din ang agwat ko kay Miguel. Hala, ibig sabihin 30 ka na? Hindi naman halata sa'yo Unang tingin ko pa lang sa'yo, akala ko mas bata ka pa sa akin. Nakakahiya naman. Pwede ba kitang tawaging ate? Matagal na kasi namatay ang ate ko Oo naman. May boyfriend ka na ba ni Yumi? Wala pa. May hinihintay kasi ako. Sino naman? Hindi mo kilala pero matagal ko na siyang hinihintay. Gagawin ko ang lahat para mapunta lang siya sa akin. Ikaw ba ate? Anong gagawin mo kung ang bagay na gustong-gusto mo ay maaagaw na ng iba? Siyempre kung gustong-gusto ko talaga ang isang bagay, sinisigurado ko makukuha ko yon.
Nagkakaintindihan talaga tayo, ate. Teka, mauna na ako Ang ganda ng buwan, no? Makahulugan itong ngumiti sa kanya. Nagtayuan naman ang balahibo sa batok ni Nicole na may kung anong ngiti si Naomi na hindi siya mapalagay. Ilang oras ang nakalipas nang umalis si Naomi sa barangay hall na yon. Si Miguel ay hindi pa rin nakakabalik mula nang magpaalam ito na may bibilhin lang. Dahil sa antok, napagdesisyonan ni Nicole na umuwi mag-isa. Tinahak nito ang palayan kung saan sila dumaan ni Miguel. Malapit ang daanang yun pauwi sa bahay ng lalaki kumpara kung dadaan ba siya sa kalsada. Hawak ang maliit na flashlight ay dahan-dahan nitong tumawid sa palayan. Naaninag nito ang bahay ni na Miguel nang walang ano-ano'y may humilas sa kanyang buhok. Malaking ibon yun na may mukhang tao. Hindi niya nakita ang mukha na umaatake sa kanya dahil pinagkakalmot siya nito. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Kumakawala si Nicole sa mahigpit na hawak ng malaking ibon na yun. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas upang makatakbo ng mabilis. Hinahabol siya nito at sinubukang hulihin ang kanyang buhok. Akin lang si Miguel! Akin lang siya! Iyon na! Wala akong pakialam! Putya! Namalayan na lamang ni Nicole na wala nang humahabol sa kanya. Nakarating ito sa bahay nila Miguel at naabutan niyang matandang lalaki na nakaupo sa balkonahe. Nag-aalalang tiningnan siya nito. Iha, anong nangyari sa'yo? Bakit duguan yung katawan mo? May humahabol po sa akin, tay. Malaking ibon. Ayoko na po. Natatakot ako. Nasaan po si Miguel? Gusto ko na pong umuwi. Hey, sinaktan ka pala niya. Sana, hindi ka na lang pumunta dito. Mag-impake ka na. Bukas na bukas din, umuwi ka na. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging agresibo. Sinong siya, itay? Sino pong may galit sa akin? Bakit niya po ako sinaktan? Ikaw ba ang girlfriend ni Miguel? Si Naomi? Ang ganda mo talaga, bata. Kay naman, hindi ngayon ang oras para dyan sa sakit mo. Walang nagawa si Nicole kung hindi ang umiyak sa harapan ng matandang lalaki. Paulit-ulit nitong sinasambit ang pangalan ng dating nobya ni Miguel. Ginamot nito ang sarili sa katinawagan ng kaibigan. Ring lang ng ring ang nasa kabilang linya. Craig, sumagot ka. Itakas mo na ako sa lugar na to, please. Craig! Putya naman Kahit sa mother, hindi sumasagot sa tawag ko. Palakad-lakad dito sa loob ng kwarto. Pinagpapawisang naghihintay na may sumagot sa kanyang tawag. Ilang segundo pa ay biglang sinagot ni Greg ang tawag ng babae. Nakahinga ito ng malalim. Greg! Greg, salamat at sumagot ka. Bakit? Kanina ka pa tawag ng tawag Nasa meeting ako. Please, Greg. Sunduin mo na ako rito. Ayoko na rito, please. Pucha, Nicole. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? May ginawa ba sila sa'yo? Ayoko na dito. Anong address mo? Pupuntaan kita dyan. Ibinigay ni Nicole ang eksaktong address ng bahay nila Miguel. Inayos nito ang kanyang mga gamit at matyagang naghintay na sunduin ng kaibigan. Walang ano-ano'y may kumatok ng 3 beses sa labas ng kwarto. Hindi niya ito pinagbuksan. Naiiyak siyang nagdadasal na sana'y makaligtas siya sa kung anumang peligrong dadating sa kanyang buhay. Tumigil ng ilang segundo ang pagkatok. Maya-maya pa ay narinig na ang boses ng kanyang nobyo. Sunod-sunod ang pagkatok nito kung kaya't pinagbuksan niya ito ng pintuan. Nag-aalalang tinitingnan siya ni Miguel, kasunod nito si Naomi na malaki ang ngisi sa kanya. Ayos ka lang ba? Kumatok ako kanina. Hindi mo man lang ako pinagbuksan. Ang sabi ni Tatay Mando ay inatake ka raw ng aswang. Totoo ba yun? Alam mo namang ulyanin si Tatay Mando, Yumi. Kaya mahirap paniwalaan ang lahat ng sinasabi niya. Kumain na tayo. Nagdala ako ng dinuga na niluto nila.
Hindi ka pa raw kumakain eh. Halika na. Miguel, uuwi na ako. Anong kalokohan yan? Gabing-gabi na oh. Gutom lang yan. Halika na. Ayoko na rito, Miguel. Nagpasundo ko kay Greg. Please, pauwiin mo na ako. Hindi na kita masasamahan pa uwi ah. Alam mo namang kasal ni ate bukas eh. Kumain ka na lang muna bago umalis. Naghain ng kanin si Miguel sa mesa. Tulala naman si Nicole na nakaupo sa silya. Samantalang si Naomi naman ay sunod ng sunod sa lalaki. Naiwang nag-iisa si Nicole sa hapag dahil nagpasama si Naomi sa banyo. Magsasandok na sana si Nicole ng ulam. Nang mapansin niyang kakaibang dinuguan na yun, nang itaas niyang nakuhang laman ay dali-dali itong pumunta sa lababo para magsuka. Daliri ng tao. Hindi maaaring magkamali si Nicole dahil daliri ng taong nakita niyang karne sa dinuguan. Totoo nga ang sinasabi ni Aling Lilibet. Mga aswang ang naninirahan doon. Mabilis ang kilos niya na tinahak ang kwarto nila Miguel upang kunin ang kanyang mga gamit. Walang paalam na lumabas ito sa bahay. Ang tanging narinig niya na lamang ay boses na matandang lalaki na nagsabing mag-iingat siya. Pagod na naglakad mag-isa si Nicole sa madilim na parte ng kalsada. Hila-hila nito ang kanyang mabigat na maleta. Ang bilog na buwan ay natatakpan ng mga ulap. Narinig niya ang alulong ng mga aso at kasunod noon ay huni ng baboy. Napagtagpi-tagpi ni Nicole ang lahat. Si Naomi ang aswang na humahabol sa kanya. Maging ang matang nanlilisik na nakatingin sa kanya sa banyo. Siya rin yun. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Aling Lilibet nang minsang lumipat si Nicole ng bahay. Kung may kumatok daw ng 3 beses ay wag na wag daw niyang pagbubuksan ng pintuan. Maaaring aswang o masamang elemento yon na balak pumasok upang saktan siya. Nasabi ni Naomi sa kanya na kumatok ito, ngunit hindi siya pinagbuksan ni Nicole. Nangilabot siya sa lahat ng kanyang nalaman. Palakas ng palakas ang huni ng baboy na hindi niya matukoy kung nasaan. Lakad takbo ang ginawa niya. Walang dumaraang sasakyan sa lugar na yon. Tanging siya lamang mag-isang tumatakbo na hindi makita kung sino ang humahabol sa kanya. Hindi nagtagal ay may biglang sumulpot na sasakyan sa kanyang harapan. Dahil sa gulat ay nawalan siya ng malay. Umaga na nang nagising si Nicole. Iminulat nito ang kanyang mga mata at sinuyod ang kabuuan ng lugar kung nasaan siya. Sa kanyang gilid ay nakita niya si Greg na natutulog. Nakahinga ito ng maluwag. Salamat sa Diyos. Ligtas na ako. Nagising si Greg at agad siya nitong niyakap ng mahigpit. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat sa katawan? Ano ang ginawa nila sa'yo? Ayaw niya mang sabihin. Ang ilang araw na pananatili niya sa lugar ay pilit nitong sinabi kay Greg ang lahat. Umiyak ang lalaki habang ikinikwento nito ang masamang nangyari sa kanya. 2 araw makalipas ang nangyari ay dinala ni Greg si Nicole sa kilala nitong albularyo. Napag-alamang may galit sa kanyang babaeng aswang. Hindi pa pala ito nakaka-move on sa hiwalayan nila ni Miguel, kung kaya't agad ditong nagparamdam sa kanya nang mabalitaan itong sumama siya pauwi sa probinsya. Sa susunod, wag na wag ka nang papatol sa kung sino-sino ha. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Baka mapahama ka pa. Sorry na, okay? Alam kong mali ako. Ayoko na talagang pumatol sa mas bata sa akin. Abay dapat lang. Hindi nga tama na pumatol ka sa halos 10 taon ng bata sa'yo eh. Pedophilia ang tawag doon. Hindi naman minor de edad ang mga nagiging jowa ko. Pareho lang naman yun eh. Ay, oo na. Hindi na mauulit. Pero teka, anong sabi ng albularyo tungkol dun sa babaeng nagpakita sa akin? Guardian angel mo raw yun. Nagulat nga ako nang marinig yun eh. Sasama ba naman ang ugali mo?
May guardian angel pang nagbabantay sa'yo. Tipid na napangiti ang babae. Kung pinakinggan niya sana ang babaeng yon, ay tiyak na hindi mangyayari sa kanya ang masalimuot na pangyayaring yon. Wala na siyang magagawa. Nangyari na yon. Natuto na siya sa pagkakamali niya. Matapos ang mangyaring yon, ay hindi na niya kinausap pa si Miguel. Nagtaka nga ito nung una kung bakit hindi man lang siya nito hinanap. Ang sabi ni Greg ay hindi niya na dapat pang isipin ang lalaking yon. Ilang buwan ang lumipas, naging maayos ang negosyong pinatayo nila pareho. Marami silang nabiling ari-arian. Maraming nag-aabang kung magkasintahan na nga ba sila Greg at Nicole. Ngunit ngiti lamang ang tanging sagot ng dalawa. 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 Ng